Arestado ang dalawang may-ari ng isang kumpanya nagsusupply ng mga materyales para sa pagpapatayo ng mga bahay ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban, Leyte. Nadiskubre kasing substandard ang kanilang mga panindang materyales na madali ring masisira ng malakas na bagyo. May report si Marisol Abduraman. Hulong buwan matapos salantahin ng bagyong Yolanda ang Visayas, ang himutok pa rin ng mga biktima ng delubyo ang makupa ng pagdating ng ipinangakong tulong mula sa gobyerno. Balak daw ng grupo magtipon-tipon para palakasin pa ang kanilang puwersa. Sa Capiz, nagkilos protesta rin ang mga survivor. Ang ipinangako raw ng mga bahay, hindi raw na ibibigay. Maging ang pamamahagi ng Food for Work program ng DSWD, inirereklamo. Padayon Japon nga madamo sa panimalaya, wala makayo. Padayon Japon nga wala sa pagkaon ang pumuluyo. Binagyo na nga raw sila, paulit-ulit pang nagiging biktima. Kanina, nadiskubring substandard ang mga materyales mula sa isang kumpanya na ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Pinasok ng mga tauhan ng CIDG ang bodegang ito sa loob ng Golden Gate Industrial Park sa General Trias, Cavite. Katulong ng Philippine Iron and Steel Institute, isang NGO ng mga steel company sa buong bansa, tinest ang mga materyales. Underweight or undersize yung bakal na 8 mm. Ang standard is 2.12. So it's less than. So sa 50 kilometers o 55 kilometers per hour, lilipad na to. Hindi lilipad pala, mapupunit. Maliban sa mga bakal, substandard din daw ang mga yerong ito dahil bukod sa kitang-kita na napakanipis nito, napakagaan din. At wala rin nakitang markings dito kung saan dapat nakasulat ang mga specifics tulad na lamang halimbawa kung ganito kahaba, ganito kakapal, at kung ano ang bigat nito. Arestado ang dalawang may-ari ng Steel Tower Corporation na sina Jason Ang at Andrew Go. Katwiran ni Go, binili lang nila ang mga nasabing materyales at hindi sila ang gumawa. Hindi ko rin alam bakit may ganong substandard since hindi naman kami manufacturer. In the first point, we're just buy and sell traders. Sasampan sila ng kasong paglabag sa Consumer Act Substandard Law of the Philippines. Bagaman may lisensya ang kumpanya sa Department of Trade and Industry, pinag-aaralan na ng ahensya ang pangkansela nito. Dinala na rin ang mga nakolektang materyales sa isang accredited warehouse ng gobyerno. Last April, when I had a meeting with the USAID, sila yung nagsabi sa akin, yung taga-embassy, na sabi niya, Senator, mapakaraming substandard materials na kumakalat sa Eastern, Central, and Western Visayas region. Marisol Abduraman, GMA News.